panghuli, live under His authority over all things. Basahin natin yung susunod na talata. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Grabe, pinapakita dito ang sobrang kataas-taasan ng Panginoong Hesus. Siya ang namumuno sa lahat ng paghahari. Ibig sabihin, walang kapangyarihan sa langit, sa lupa o sa hell ang mas mataas sa Kanya. Walang tao, walang dyablo, walang problema, walang pangyayari na pwedeng pumantay sa Kanyang authority. Ang sarap pakinggan nito, na ang nagmamahal sa ating Diyos ay ang pinakamataas na authority sa lahat. At kung ako ay anak ng pinakamataas na authority, hindi ko pala kailangan mag-alala. Bakit? Kasi, tingnan mo ang talata, pansinin mo, na hindi lang sinabing namumuno si Kristo. Ang sabi, ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Grabe, ito yung dahilan bakit hindi mo kailangan mag-alala. Siya ang ulo ng iglesia. Ang ibig sabihin, ang lahat ng kapangyarihan, ito ay ginagamit niya para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Sino yun? Yun yung iglesia. Tayo yung church. Hindi siya malupit na hari. Siya ay mapagmahal na hari. Kaya kapag sinabi nating live under His authority, ibig sabihin nito, mamumuhay ka ng may lubos na pagtitiwala at pagsuko sa kanyang pamumuno. Bakit? Kasi nananampalataya ka na siya ay mabuti at mapapagkatiwalaan mo at yung mabuting Diyos na yon, siya ang authority ng lahat. Kaya niyang pangunahan, kaya niyang ihinto, kaya niyang ituloy, kaya niyang pigilan o anuman ang sitwasyon o sirkumstansya sa ating buhay. Siya ang authority. Mabuti ang kanyang plano para sa atin. Kung mabuti ang plano niya para sa atin, makakaasa tayo na ang lahat ng ipapagawa niya sa atin ay ang magbibigay ng totoong satisfaction at fulfillment sa ating buhay. Kapag sinabi ng Diyos, forgive those who hurt you, sa una parang unfair. Lord, siya na nga ang nanakit, ako pa ang magpapatawad. Pero ang totoo, hindi para sa kanila yon, para sa iyo yun. Kasi ang kapatawaran ay hindi pagbibigay ng lisensya sa taong nagkasala, kundi ang kapatawaran ay pagbibigay ng freedom sa puso mong nakakulong sa galit. Ikaw rin yung mapapahamak. Kaya kapag sumusunod ka sa utos niya magpatawad, ang pinapalaya niya ay ikaw naman at hindi yung kaaway mo. Kapag sinabi ng Diyos, love your enemies, hindi dahil gusto niya maging mahina ka at pagtawanan ng iba, kundi dahil gusto niyang turuan ka ng tunay na lakas. Alam mo, minsan parang iniisip natin, pagmamahalin ko yung kaaway ko, naku, mahinang nilalang ako. Paano na yon? Alam mo ba, ang totoong kalakasan ay kapag kaya mo nang mahalin ang iyong kaaway, yun yung totoong strength. Hindi sarili mong strength, kung hindi yung strength na nananalaytay sa'yo, na galing sa Diyos. Minsan, iniisip mo, kapag nakipagmatigasan ako, kapag siya yung unang lumapit sa akin, napatunayan ko, mas matatag ako. Hindi yun, kaibigan. Kung mas nauna ka lumapit sa Kanya, minahal mo siya, yun yung tunay na strength. Ang lakas na magmahal sa kaaway ay galing sa banal na spirito. Kaya nga, ang pagmamahal sa kaaway, hindi kahinaan. Katunayan lang ito na ang Panginoong Hesus na ang namumuno sa puso mo at hindi na ikaw. At kapag natutunan mo magmahal gaya niya, ikaw ang unang nakakaranas ng peace sa puso mo. Kapag sinabi ng Diyos, give and it shall be given to you. Sumunod ka. Bakit? Kasi mabuti siyang Diyos. Hindi ka niya uutusan sa isang bagay na ikakapahamak mo. Nakakalungkot kasi minsan ang tingin natin, kapag nagbibigay tayo, nababawasan tayo. Pero sa ilalim ng economy ng Diyos, sa ilalim ng kanyang authority, hindi ka nababawasan, kundi pinagpapala ka pa lalo. Alam mo ba na ang pagbibigay ay training ground ng pagtitiwala sa Diyos? Training ground ng faith natin. Kapag nagbibigay ka, pinapakita mo mas pinagkakatiwalaan mo si Lord kaysa sa laman ng wallet mo. Yun yung totoo doon. Kapag sinabi ng Diyos, wait, sumunod tayo. May mga pagkakataon kasi na gusto natin now na. Pero si Lord may perfect timing.
At kapag natutunan mo maghintay, mas mapapalalim ang ugat ng pananampalataya mo. Tandaan mo ito, ang paghihintay kay Lord ay hindi delay, kundi ito ay divine preparation. Kapag sinabi ng Diyos, seek me first, sumunod ka kaibigan, bigyan mo ito ng priority sa buhay mo. Sa mundo ngayon, parang sinasabi sa atin, unahin mo muna ang trabaho, negosyo o goals mo. Pero sabi ng Diyos, unahin mo ako at lahat ng ito idaragdag ko sa iyo. Hindi niya sinabing huwag kang mangarap. Hindi sinabing maging tamad ka. Hindi yun. Ang sinasabi niya, unahin mo muna ang tamang direksyon, unahin mo muna siya. Ang direksyon na yon papunta sa Kanya. Kasi kapag siya ang una, lahat ng ibang bagay ay nalalagay sa tamang lugar. Kaya ang living under His authority over all things ay hindi pilit na submission. Hindi. Kundi masaya ka na nagpapasakop kasi meron yung faith, meron yung pagtitiwala. Alam mo na ang may authority sa lahat ng bagay ay nagmamahal sa iyo. Sabi nga ni R.C. Sproul, if God is the creator of the universe, then no part of it is outside His lordship. No part of my life must be outside His lordship. Kapatid, may mga parte ba ng buhay mo na hindi mo pa binibigay sa authority niya? Career mo, relasyon mo, decision mo. Baka gusto mo siyang gawing tagapagligtas pero ayaw mo siyang gawing hari. Tandaan mo ito. Kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng hari, kailangan mo muna magpasakop sa kanyang pamumuno. Jesus has given us authority to act in His name. But before we can act with His authority, we must first live under His authority. Ang ibig sabihin, kung gusto mong kumilos sa kapangyarihan ni Kristo, kailangan mo munang sumunod sa direksyon at pamamaraan niya. Kasi ang tunay na kapangyarihan ay dumadaloy lang sa mga pusong marunong magpasakop. Maaaring gusto nating magamit tayo ni Lord. Gusto nating mag-preach, gusto nating mag-disciple, gusto nating mag-mentor. Pero tandaan mo ito, ang authority na walang submission ay rebellion. Ako, leader na ako. Pero parang hindi maganda itong sinasabi ng organization na ito. Wag na lang, kaibigan. Oo, may authority ka, pero kung walang submission, ito ay rebellion. Si Lord mismo, bago siya nagministeryo sa mundo, nagpasakop muna sa Ama. Si Moses, bago siya humarap sa hari, nagtanggal ng tsinelas sa harap ng Diyos, nagpakumbaba. Si Elijah, bago bumaba yung apoy, lumuhod muna sa panalangin. At ang mga alagad, bago sila mag-preach, naghintay muna ng kapangyarihan at kapahintulutan ng Holy Spirit. Kung gusto mo maranasan ng kapangyarihan ng Diyos sa D-group mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, kahit nasaan ka, sa negosyo mo, lumuhod ka muna. Kasi ang kapangyarihan galing sa langit ay dumadaloy lang sa pusong marunong magpasakop. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na gusto mo mag-disciple ng mga tao pero ikaw ayaw mo magpa-disciple. Hindi mo pwedeng ituro ang submission kung ikaw mismo hindi marunong magpasakop. Hindi mo pwedeng ituro ang obedience kung ikaw mismo ay selective lang sa pagsunod. Pinipili mo lang sundin kung anong convenient para sa iyo. Hindi mo pwedeng ituro na mahalin ang Diyos kung wala ka ring pagsisikap na makilala at palaguin ang intimacy mo sa Diyos. Hindi mo pwedeng asahan na makaka-influence ka na maging passionate ang iba sa kanilang spiritual journey kung ikaw mismo malamig sa Diyos. Hindi ka pwedeng magbigay ng direksyon sa iba kung ikaw mismo hindi marunong makinig sa direksyon ng Diyos. Naliligaw ka. Kaibigan, bago ka gamitin ng Diyos sa iba, kailangan mo munang payagan siyang mag-minister sa puso mo. Ang tunay na minister, marunong munang makinig. Hindi lang marunong magturo, kundi marunong munang magpasakop. Kaya nga, live under His authority. Alam nyo, bago ko ginawa itong online ministry, inausap ko muna yung D-group leader ko. Sabi ko, kung hindi siya papayag dito sa gagawin kong ministry na to, hindi ko to gagawin. Bakit ko siya kailangan tanungin? Kasi siya yung nilagay ng Diyos na D-group leader ko. Ang sabi ng Diyos, submit to authority. So, siya yung kinausap ko. And then, by God's grace, sabi niya, go ahead. Gawin mo yan para sa kingdom ni Lord. And ito yung sinasabi na, hindi ka pwedeng mag-serve kay Lord kung ikaw hindi ka nagpapasakop. Kaya ang tanong ay, paano mo may sasabuhay ang living under His authority?
Una, submit your plans to Him. Proverbs 19:21. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Bago ka gumawa ng plano, itanong mo muna, Lord, ito ba ang gusto mong daan? Pangalawa, surrender your battles to Him. Exodus 14:14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Hindi lahat ng laban kailangan mong labanan. May mga laban na si Lord ang kikilos kung marunong kang maghintay. Pangatlo, serve under His authority. Huwag kang mag-serve para magpasikat, kundi maglingkod ka dahil si Lord ang hari na sinusunod mo. Sabi sa Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Maraming tao gusto ang Panginoong Hesus bilang Savior. Gusto nila ang kaligtasan, ang pagpapatawad, ang langit, pero ayaw ang Panginoong Hesus bilang Lord. Gusto nila ang blessing, pero ayaw ang pagbabago. Pero kaibigan, ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula kapag ang Panginoong Hesus na ang umupo sa trono ng puso mo. Kaya nga ang tanong, sino ang nakaupo sa trono ng puso mo, kaibigan? Ang prayer ko sa ating lahat, ang papaupuin natin palagi ay ang Panginoong Hesus. At tayo, nasaan? Nasa baba lang. Nasa paanan niya. Kaya tanungin natin ito, Lord, ikaw pa rin ba ang nagdidesisyon o ako na? Lord, ikaw ba ang may hawak ng direksyon ng buhay ko o ako na yung nagpapatakbo? Ang sabi sa Romans 10:9-10, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Napakasimple pero napakalalim. Ang kaligtasan ay hindi lang pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas, kundi pagsuko ng iyong buhay sa Kanya bilang hari mo. Kaya kung kinakausap ka ni Lord ngayon, kung nagdesisyon ka na para bitawan ng kontrol ng buhay mo at ibigay sa Kanya, huwag mo na ipagpaliban ito, kaibigan. Kausapin mo ang Panginoong Hesus ngayon. Ipahayag mo yung iyong pananampalataya sa Kanya. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, pagod na ako lagi ang nasusunod. Mula ngayon, gusto kong ikaw na ang manguna. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ako. Baguhin mo ako. At ituro mo sa akin kung paano mamuhay sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Amen. At kung ginawa mo ang panalangin ito, kaibigan, ng may buong pananampalataya, ay nagsimula na ang bagong buhay mo kay Kristo. Now, hindi ka hihinto dyan. Kailangan mo lumago. Kailangan mo ang kapatiran. Kailangan mo na mabuksan ang iyong puso at araw-araw patuloy na lumago. At dahil sa ang Panginoong Hesus na ang Lord ng buhay mo, hindi mo lang mararanasan ang kaligtasan, mararanasan mo rin ang unshakable power na galing sa Kanya. Mga kapatid, bago tayo magtapos, balikan natin kung ano yung tinuro sa atin ng Diyos ngayong araw. Ang mensahe natin ay unshakable power ng Diyos. Kapangyarihang hindi natitinag, hindi nauubos, at hindi nanggagaling sa atin. So una, pray for spiritual eyes to see His power. Manalangin ka. Nabuksan ni Lord ang mata mo. Kasi hindi mo mararanasan ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo ito nakikita. Pangalawa, believe the same power that raised Christ lives in you. Ang kapangyarihan na bumuhay sa Panginoong Hesus ay nasa iyo na. Kaya huwag ka mamumuhay na parang talunan dahil ikaw ay nagtagumpay na kay Kristo. At pangatlo, live under His authority over all things. Ang tunay na lakas ay nasa pusong marunong magpasakop. Kapag ang Panginoong Hesus ang nasa trono ng buhay mo, mararanasan mo ang kapangyarihan na nagdadala ng kapayapaan, direksyon at katuparan. Kaya ito yung hamon ko sa iyo ngayong araw. Huwag mong hayaang maging mensahe lang ito, kundi gawin mong panalangin ng puso mo araw-araw. Sabihin mo kay Lord, Lord, gusto kong maranasan ang kapangyarihan mo sa araw-araw. Baguhin mo po ako at tulungang ma-fulfill ko ang purpose mo para sa aking buhay. At kapag ginagawa mo yon, kahit anong challenges ang dumating sa paligid mo, mananatili ka matatag. Dahil ang kapangyarihang nasa iyo ay hindi nagmumula sa mundo, kundi sa Diyos na hindi kailanman natitinag. Kaya sabihin mo sa sarili mo bago tayo magtapos,
Type mo sa comment section, hindi ako powerless. May unshakable power ako mula sa Panginoon. God bless po sa inyong lahat.